Good morning sa ating lahat. Basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. 06 December 2024, si Ananias at si Sapphira. Gawa chapter 5. Basa. Gawa chapter 5 verse 1, mayroon namang mag-asawa na nagbinta rin ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Verse 2, subalit nagsabuatan ang dalawa at hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. Verse 3, kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Verse 4, bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Verse 5, nang marinig ito ni Ananias, siya ay patay na bumagsak at lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Verse 6, lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya ay inilibing. Verse 7, pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamali-malay sa nangyari. Verse 8, kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Oo, iyan lamang sagot ng babae. Verse 9, kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa, at ikaw naman ngayon ang isusunod nilang ilibing. Verse 10, noon day nabuwal si Sapphira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya't inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Verse 11, nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita dito, at ang lahat ng nakabalita nito. Verse 12, maraming himala ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Hindi ko talaga maintindihan guys, bakit ipagbili mo ang ari-arian mo tapos ibibigay mo sa kanila ni Pedro? Ano mangyayari sa iyo pagka paano ka na lang mabubuhay pagka ipinagbili mo na yung lupa mo? Bakit lahat ng kabuuang pinagbilhan ibibigay mo sa kanila? Hindi ko talaga maintindihan sa generation natin ngayon. May ganun ba? Kung sa bagay nga yung nabalitaan natin sa YouTube, diba? Yung kay Buloy. Pero ito, hindi ko alam bakit nila ipinagbibili tapos paano na lang yun, Father God? Paano sila mabubuhay? Kasi sa generation natin ngayon, guys, imposible na mabuhay ka nang wala kang yung ibigay mo lahat-lahat sa kanila. Yun nga lang charity, diba? Pag ibigay mo lahat-lahat, paano na lang ikaw? Okay. Wala, naghahambing lang ako sa generation natin ngayon. Kasi tayo ngayon, kailangan talaga natin ng mayroon tayong matitira sa pansarili natin. Kasi sinong magbabayad ng bills natin, sinong magbabayad ng natin, ng mga bayarin natin. Diba? Okay. Ko lang yung guys, opinion ko lang yun sa generation natin ngayon. Kasi ito, matagal na itong nangyari sa kanila eh. Ang pagpapagaling sa mga may sakit, isa pa to, di ba sa generation natin ngayon, pag may sakit ka, kailangan mo ng pera para makapayad ka ng bill sa ospital. So, yun talaga ang iniisip ko, paano na lang pag ipinagbili ama, tapos ganyan, walang matira sa kanila, di ba? Ang pagpapagaling sa mga may sakit, sa portiko ni Solomon nagtitipon ang mga mananampalataya. Verse 13, ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya kahit na humahanga ang mga ito sa kanila. Verse 14,
Samantala, parami ang mga lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Verse 15, dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Verse 16, dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinapahirapan ng masasamang espiritu at gumaling silang lahat. Ang pag-uusig sa mga apostol. Gawa chapter 5 verse 17, nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niyang Saduseo, kaya't kumilo sila. Verse 18, dinakip nila ang mga apostol at ibinalanggo. Verse 19, ngunit kinagabihay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila. Verse 20, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa tao ang buong mensahe tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Verse 21, kaya nang mag-uumaga na, pumasok sa templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao. Nagtipo naman ang pinakapunong pare at ang kanyang mga kasamahan at tumawag ng pangkalahatang pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Verse 22, ngunit ang mga ito ay wala na nang dumating doon ang mga kawal, kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at nagulat. Verse 23, nakita po namin na nakaususing mabuti ang pintuan ng bilangguan at nakatayo roon ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Verse 24, nang marinig ito, nabahala ang mga punong pari at ang kapitan ng mga bantay sa templo. Hindi nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Verse 25, siya namang pagdating ng isang taong ganito ang sabi, tingnan po ninyo ang mga lalaking ipinakulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Verse 26, kaya't pumunta sa templo ang kapitan kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi sila gumamit ng dahas sa pangambang baka sila pagbabatuhin ng mga tao. Gawa chapter 5 verse 27, iniharap nila sa Sanhedrin ang mga apostol at sinisyasat sila ng pinakapunong pari. Verse 28, sinabi niya, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus na iyan? Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa, laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Verse 29, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Verse 30, ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya inyong ipapako sa krus. Verse 31, iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan, at nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Verse 32, saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Verse 33, nagngingit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin na marinig ito at ang nais nilang ipapatay ang mga apostol. Verse 34, ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang Pariseong guro ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol. Verse 35, at pagkatapos ay nagsalita, mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa mga taong ito. Verse 36, hindi pa nagtatagal mula nang lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng mga 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilusan. Verse 37, pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala ng mga mamamayan at nakaakit din ito ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay din ang mga tagasunod niya. Verse 38, kaya't ganito ang payo ko, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. Verse 39, ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahadlangan at lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos. Sinunod nga nila ang payo ni Gamaliel. Verse 40, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit
at pagwawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Verse 41, nilisan ng mga apostol ang Sanhedrin at sila'y naggalak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. Gawa chapter 5 verse 42. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Gawa chapter 6, ang pagpili sa 7 tagapaglingkod. Gawa chapter 6 verse 1, patuloy ang pagdami ng mga mananampalataya at dumating ang panahong nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Verse 2, kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Verse 3, kaya mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Verse 4, samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Verse 5, nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubosang nananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na taga Antioquia, isang hintel na nahikayat sa pananampalataya ng mga Hudyo. Verse 6, nang iharap sila sa mga apostol, sila'y ipinananalangin at pinatungan ng kamay. Verse 7, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang mga sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. Maging ang mga paring Hudyo ay marami ring sumampalataya. Ang pagdakip kay Esteban. Gawa chapter 6 verse 8, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan kaya't nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Verse 9, minsan nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cyrene, Alejandria, Cilicia at Asia. Verse 10, ngunit wala silang magawa sa karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Verse 11, kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magpatotoo laban sa kanya ng ganito, narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Verse 12, sa gayon naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y sinunggaban nila at dinala sa Sanhedrin. Verse 13, nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi nila, ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Verse 14, narinig naming sinasabi niya na ang templo raw ay gigibain nitong si Jesus na taga Nazaret at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Verse 15, si Esteban ay pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. Ulitin ko guys yung Gawa chapter 6 verse 15. Si Esteban ay pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. So yun na. Bisan talaga huwag dapat mainggit sa kapwa guys. Ayan tuloy sila ng mga false testimony para lang mapahamak si Esteban. Okay, bye everyone. God bless us.